Mga kapatid, Happy Easter. At meron lang akong mga nakausap. At gusto kong i-share sa inyo kung bakit nga ba napakaraming traidor dito sa Pilipinas. Unang-una sa lahat, karamihan sa mga yumayaman dito sa Pilipinas, traidor. Kunwari na lang, meron kang pag-aaring korporasyon. Si Pedro ang nakaisip ng produkto, si Pedro ang nagtatag ng korporasyon, pero para makapagtatag ka ng korporasyon, kinailangan niyang magsama ng mga incorporators. So, nung nangyari yung bagay na yun, dumating yung araw, kaya na nilang mabuhay nang wala si Pedro, ang aalisin na nila si Pedro, at may kukuha ng shares ni Pedro. At yung mga yon, patuloy na yayaman yon, magbobolahan sila mga putang ina nila. At immune na sila sa pagtatrader kasi mayaman na sila at that point. Filthy rich na sila. Ngayon, sa larangan naman ng gobyerno, bakit marami nagtatrader? Kasi pag nasira mo yung isang tao, tatargetin mo yung kanyang posisyon. So basically, ang pagtatrader ay bunga ng number 1, inggit. Inggit sa kung anong meron yung iba na gusto mong kunin. Ikalawa, normally survival. Gusto mong mag-survive bilang mayaman, gusto mong manatiling mayaman, laglag mo yung kapwa mo at ikaw mananatili dun. O kaya kapangyarihan. Marami kang katarantaduang ginagawa, ayaw mong makasuhan, ayaw mong bumaliktad yung mundo, so tatraidorin mo as many people as you can para gawin yun. So yan po ang masasabi nating pamamaraan sa politika, sa korporasyon. Nababanggit ko yung korporasyon kasi karamihan ng mga mayayaman, may-ari sila ng korporasyon. Yumayaman sila dahil sa korporasyon. O so bakit ko naman sinasabi ito sa inyo? Kasi gusto ko magnilay-nilay tayong lahat. No. Na ma-realize natin na sa Biblia, dahil pista ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, sa Biblia, pinakakahiya-hiya ang mga tao, yung mga traidor, yung mga chuchu. They suffered